The armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Former President Duterte naglabas ng matitinding revelasyon kontra kay Pangulong Bongbong Marcos. PBBM, pinagtawanan lamang ang mga aligasyon. Rumesbak naman agad si Romualdez at binalaan ang mga Duterte. Talagang painit ng painit ang mga kaganapang nangyayari sa politika dito sa bansa. Sa naganap ng prayer rally ng mga Duterte sa Davao nitong linggo, na halos kasabay lang din ng kick-off rally ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas, ay naglabas ng maaanghang na revelasyon si dating Pangulong Duterte tungkol kay BBM. Ayon sa kanya, ay nasa drug watchlist di umano ng PDEA si Pangulong Bongbong Marcos. At tinawag din niya itong isang adik na talagang ikinagulat ng mga mamamayan. Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Dagdag pa ng former chief executive, ay ang tunay na layunin di umano ng People's Initiative ay upang palakasin ang kapangyarihan ng mga Marcos sa otoridad. At talagang si Romualdez at First Lady Liza Marcos ang mga pasimuno sa likod nito. Gawain ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro. Tapos ipasok nila
sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Hindi naman naggulat ang Pangulong Bongbong Marcos nang makaabot ang balitang ito sa kanya. At sa halip ay tinawanan pa niya ang dating Pangulong Duterte, bagay na tila ba'y ikinagulat ng maraming Pilipino. About dito sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative, and on urging you to resign. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Well, 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect yung kaya alaway ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinapabayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... okay na tayo. I won't even dignify myself. report. Thank you sir. To the rescue naman si Speaker Romualdez. At sa isang interview, ay pinagsabihan niya ang mga Duterte na magbigay di umano ng kaunting paggalang sa Pangulo at sa pamilya nito. Kasabay din ito, ay binalaan niya si dating Pangulong Duterte na mag-ingat sa mga pinagsasabi nito. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nakuunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko, baka binubudol-budol din tayo noon. Diba? Kasi sinabi niya, yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya di ba? Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. Yung nangyari dyan, ang dami ng pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. I say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahalanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Thank you.